Mga igan, matinding hamon po para sa mga kababayan natin sa Cebu ang pagbangon matapos manalasan ng Bagyong Tino. Marami sa kanila wala nang mababalikang tirahan. Nakita ko po mismo ang kalagayan ng mga residente sa barangay Dumlog sa Talisay City, Cebu. At narito po ang aking special report. Hindi pa man nakababangon mula sa naranasang lindol kamakailan. Oh my God. Isang kalamidad na naman ang tumama sa Visayas. Sa probinsya ng Cebu, Martes ng umaga nang maglandfall ang Bagyong Tino. Hindi inaasahan ng mga tao ang rumaragasang baha. Maraming bahay ang mga nawasak. Nasirang kagamitan at mga buhay na nawala. Ito ang Sitio Isla Verde dito sa Barangay San Isidro, Talisay City, Cebu. Mahigit 600 pamilya ang nakatira dito. Sabi ng mga residente, sanay naman daw sila kapag nagkakaroon ng mga bagyo at pagbaha. Kailangang lisanin ang mga bahay nila pansamantala. Pero nang tumama ang Bagyong Tino nitong Martes, hindi nila nakala ang pinsalang idudulot nito. Ang Sitio Isla Verde kasi mistulang binura sa mapa. Ang komunidad na ito halos wala nang matirang mga bahay at ngayon ay nababalot sa putik. Sa aming paglilibot sa Talisay City na isa sa mga malubhang na apektuhan ng bagyo. Tumambad sa amin ang kalunos-lunos na sinapit ng lugar. Bagamat gustuhin ng mga nakatira dito na bumalik at ayusin, linisin na yung kanilang mga bahay. Pero hindi ho magiging madali para sa kanila dahil putik, burak, mga naghambalang na puno, mga nakahambalang na mga gamit. Yan ho yung magiging balakid sa kanila para mapadali yung pagsasaayos sa nila doon sa mga natirang bahagi ng kanilang mga bahay. Pahirapan ang pagpasok at paglabas dito sa Isla Verde. So may mga may mga kahoy na may pako. Basag na basag na bote. Malalim din, saka malapot. Kasi iwasan mo yung kasi baka makatapak ng basag na bote. Kaya pako. Ilan sa mga residente dito, kagaya ni Jason Vicera, mabuti na lang daw at nakalikas na bago pa manalasa ang bagyo. Yung lahat ng gamit namin, nilak namin sa loob, yung iba, nilagay namin sa taas. Hindi namin alam na abutin pala doon hanggang doon sa Kisami. Hindi naman ngayon lang nagkaroon ng baha dito? Hindi naman, ma'am. Maraming baha na, pero ito yung pinakagrabe. Tinitingnan ko lang kanina nung yung mga sinasalba mong gamit. Ang tanong ko lang, paano kayo makakapagsimula agad? Hindi namin alam, ma'am. Pero laban lang. Diba? Wala pa kaming direksyon ngayon, ma'am, pero lalaban kami ulit. Dahil sa epekto ng bagyo, apektado ang pag-aaral ng mga estudyante. Bahay niyo ganyan din? Puro putik din? Paano pag-aaral? Hindi alam. Marami sa mga tao dito, hindi raw alam kung paano magsisimula muli. Iwan ko. Mga ilang buwan hindi pa matapos kasi ang bahay namin na nahunlak niya. Bumagsak.
Oo. Hindi pa nga kayo makapag-ano dahil puro putik. Putik, burak. Hindi namin alam kung paano kami magsimula. Paano Pasko nyo? Iwan ko. Hindi namin alam kung paano kami magpasko. Ang sakit. Hindi namin alam kung paano. Asa kami kukuha ng Pagsimula. pangsimula namin. Ipagdasal natin na muling makabangon ang Cebu at ang lahat ng lugar na nakaranas ng bagyo at malawakang pagbaha. Kasabay nito ay ang pagkalampag natin sa kinauukulan para sa hustisya. Sa mga kababayan natin dyan, kasama niyo po kami sa pagdarasal. At huwag din po sa pag-atid ng tulong. Ang GMA Kapuso Foundation. At sa mga nais tumulong, maaari po kayong mag-donate. Makita po sa inyong TV screen ang mga paraan para makapag-donate at ipaabot po yan sa pamagitan ng GMA Kapuso Foundation. Nung nandun ka ba, may mga nakita ka ng tulong na nakarating sa mga kababayan natin? Wala pa nga kasi nung dumating kami doon, ang unang nakatanggap nilang tulong, yung galing sa GMA Kapuso Foundation. So wala pa sila nakuha tulong mula sa mga... DSWD, wala pa? Wala pa. Hindi ko alam kung ba't hindi pa Sa nakakarating. LGU, Sa mga baka- LGU. Problema kasi mga nakahambalang sa kalsada. Oo, baka yung sa along the way, yung mga dinadaanan nila, baka nagkakaroon ng mga obstruction, kaya Pero hindi agad nakakarating. Yung Oo. naglalakad ka dyan, yun nga, lalo na yung sa panay mo na talagang hindi na alam kung ano mangyayari sa bukas, lalo na sa paparating na Pasko. Kasi iniisip ko talaga paano sila magsisimula eh. Yung parang, kasi talaga yung putik na yan, yung mga burak na doon sa mga, kung may bahay, karamihan naman wala. Doon sa Wala mga na. pinuntahan, wala na talagang bahay. So parang, talagang iisipin mo, paano nga sila magsisimula? Saan sila magsisimula? Literal na nabura na sila sa mapa. Nabura sa mapa. Yung ibang nakausap ko, sabi nga nila, hindi na nila alam kung saan nakatayo yung dating bahay nila. So talagang napakalaki yung tulong na kakailanganin ng mga kababayan natin dyan. Tapos siyempre, ito malapit na nga yung Pasko, kaya talagang sabi nila, hindi nila Naalala natin dyan yung hanap buhay. Hanap buhay, yung pag-aaral. ng mga anak nila. Kaya yung kanilang kaligtasan, yung araw-araw, saan sila matutulog. Kasi yung mga evacuation center, siyempre after a while, kailangan mo talaga magkaroon ka na ng sarili mong tinitirhan, sariling inuwian, Kaya di ba? dapat sama-sama tayo, bigyan natin ng katarungan po yung mga kababayan nating nandyan na yan hindi naman ganyan kalala siguro kung naging maayos lahat, no? Yung mga, sabi ko nga, man-made calamities. At saka walang sino man sa atin ang gugustuhin natin na mapalagay sa ganyang sitwasyon sa buhay. Oo. Sa mga tutulong pa rin po, bukas po ang GMA Kapuso Foundation. Magbabalik po ang unang hirit. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.